So I am Mark Ryan Grandpa from Bisib English 2A, 3A. So my report is Percy Jackson and the Olympians by Rick Riordan. Introduction to Percy Jackson and the Olympians by Rick Riordan. In Percy Jackson and the Olympians by Rick Riordan, readers are taken on an extraordinary adventure where ancient Greek mythology comes to life. This thrilling series follows the adventure of Percy Jackson, a 12-year-old boy who discovers that he is a demigod, the son of Poseidon, the Greek god of the sea. As Percy navigates through a world of gods, monsters, and prophecies, he must learn to harness his newfound powers and fulfill his destiny to save not only his own life but also the world as we know it. Kasi naman 'di ba, ang kwento po kasi ng Percy Jackson and the Olympians is yung madiscover nila kung sino ang nagnakaw ng Thunderbolt, which is magiging result sa war between Poseidon and Zeus. So the story is set in modern times where the gods of Olympus still exist and interact with mortals. Percy Jackson, a troubled 12-year-old, discovers that he is a demigod, a half-human, half-god of offspring. He attempts a Camp Half-Blood, a summer camp for demigods, where he learns about his true identity and the dangers that come with it. So in the sa Camp Half-Blood, which is doon niya nakilala si Annabeth at saka si Grover, at ang naging instructor nila ay si Chiron, which is a satyr na breed kung saan isa silang half goat. So dun sa Camp Half-Blood, dun niya nalaman na siya ay anak ni Poseidon. At dun sa Camp Half-Blood na yun is ang lahat ng mga nandun is mga demigods, which is sa iba't ibang god sila, sa god sila, yung anak sila ng isang gods, which is demigod, half god and a half human. So next is Percy's journey begins when he is accused of stealing Zeus' lightning bolt, the most powerful. So sinasabi nga dito na si Percy ay ina-accuse na siya daw ang kumuha ng lightning bolt, ang ang the most powerful weapon in the world. To clear his name and prevent a war among the gods, Percy embarks on a quest to find and return the bolt. Along the way, he encounters various of mythological creatures, battle with monsters, and uncovers a plot that threatens the entire world. So, di ba, ang kwento po kasi ni Percy Jackson is kung ano yung magiging journey niya sa kung paano niya mahihinto yung war at yung sa return, yung pag-return niya sa Thunderbolt. At sa journey na yun, na-encounter niya ang iba't ibang monster tulad ng mga anak ni Echidna, yung mga lumilipad na monster, then si Medusa na kung saan sinasabihan siya na wag nang magpatuloy sa journey niya dahil mawawalan lang ng saysay, kasi nga ang kailangan niyang gawin yang iiwan yung dalawa niyang kaibigan, which is si Annabeth and si Grover. At doon nakipaglaban siya kay Medusa, na kung saan ginamitan niya ng utak at napugutan niya ng ulo, na ginawa niyang weapon sa mga monster na humahabol sa kanya, at ginawa niyang bato. At ang sumunod doon ay yung pumunta na siya sa isang tren na kung saan si
ang nakalaban naman niya ay si Echidna. Si Echidna ay ang mother of monsters. And dun sa train na yun ay, sa train kasi sila napunta. Then sa train na yun ay merong andun si Echidna at yung alaga niya na yung alaga niya na Chimera. And yung habang papunta sila dun sa lugar kung saan yung temple ni Athena ay napalaban siya kay Echidna. And dun niya na nung malapit na siyang mapatay ng isang Chimera, yung nalaglag siya ay iniligtas siya ng papa niya gamit ng isang tubig, kung saan yung malalaglag na siya ay sinalo siya ng isang tubig. At dun nalaman niya na concerned din sa kanya yung papa niya na si Poseidon, gamit yung alagad ni Poseidon na si Sally. Ay, hindi po pala si Sally. Yung basta may po siya yung parang naging messenger. So, next is ang sumunod po nun ay yung sa ano ba sumunod nun? Yung pupunta naman sila sa ang sumunod na na-encounter nila ay si Ares. Si Ares ay isang god of war and cousin niya. So ayun yung tinulungan sila ni Ares na makapunta sa underworld, pero may isang condition siya. Kailangan nilang makuha yung shield ni Hephaestus. Makuha yung shield ni Ares na nakay Hephaestus. So naiwan si Grover kay Ares habang sinusubukan nilang kuhanin yung shield kay Hephaestus. So ang daming trials ni Hephaestus kung saan nag-sacrifice si Percy Jackson na para makuha yung shield. Kasi ang isa sa condition sa shield para makuha nila Percy Jackson is mag-sacrifice sila ng isang tao na uupo doon sa trono, which is siya na lang kasi nga mas concerned siya sa kay Annabeth. So ayun, si Annabeth naman ang kumuha ng shield, pero hindi siya nagpatuloy sa pag-escape. Ang ginawa niya, naghanap pa rin siya ng paraan kung saan maililigtas niya si Percy Jackson na wala naman talagang solusyon dun sa pagiging ginto niya sa isang trono. Ang nangyari na lang ay lumabas si Hephaestus at sinasabihan si Annabeth na kumuha na iwan na lang si Perseus at maging proud at para malinis din ang pangalan ni Annabeth sa kanyang tinuturing na ina na si Athena, na nagkakaroon daw ng nadidiscuss daw dahil sa ginawa nila. Dahil ang ginawa nila pagkatapos nilang maputol yung ulo ni Medusa ay pinadala niya kay Zeus, na kung saan naging galit naging dahilan ng pagkagalit ng ibang gods din. Kasi nga sinasabi nga nila na pang-disrespect. So ayun, hindi natuloy yung pinarealize ni Annabeth na hindi niya kayang iwan si Perseus. Ang ginawa ni Hephaestus ay nakita niya yung determination ni Annabeth at saka yung pagiging tunay niya, pagiging pure niya sa pagsasama nila, pagkakaibigan. Ang ginawa ni Hephaestus ay pinakawalan na lang. So ang sumunod na po nun ay yung pupunta na sila sa underworld, na kung saan
ang hahanapin na lang nila ay yung ay nung nakuha pala yung shield ay binigay na nila kay Aris. Binigyan ni Aris sila ng isang sasakyan para makapunta dun sa isang magiging dahilan nila sa pagpunta sa underworld, which is si Hermes, na kung saan nasa kanya yung isang sasakyan na magde-deliver sa kanila papunta dun sa underworld, na kung saan di nila namamalayan na nung nakipag-usap sila kay Hermes is lumipas na ang 4 na araw. And then hindi naman pumayag si Hermes, pero nautakan ni Annabeth si Hermes, which is nakuha nila yung susi. And pagkakuha nila ng susi ay pumunta sila sa isang lugar na kung saan nandun yung sasakyan. Pero nung nakita nila yung sasakyan, may nakalagay doon na yung parang note sa kanila. At syempre, si Hermes ay isang god na matalino. Kaya ayun, alam niya na nanakaw yung niya, pero hindi niya pa rin pinigil.